Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Atin bigyan ng update ang nangyayaring meeting kanina sa Doha, Qatar ng US negotiators at mga Iranian negotiators. Ito ang kanilang behind the doors. Naka-sekreto lang ito na meeting kanina dahil ayaw ng Iran na ipubliko ito. So ito yung kakaibang meeting dahil sa dalawang magkaibang kwarto ang itong lugar kung saan doon ginawa ang negosasyon. At ang napaka-weird nito, talagang cumbersome, napaka-weird ay hindi magkaharap ang dalawang team na negotiator kundi tig-isa sila ng kwarto. At ang tanging namagitan sa kanila ay ang negotiator ng yung parang referee ay yung taga Doha, Qatar at taga Pakistan. Kaya kakaiba talaga na meeting, no? Ayaw ng Iran makipagharap kasi ayaw nila makatingin sa hindi nila kayang tumingin sa mga mata ng US negotiator dahil sila ay mga tarantado at mga gago. Sila ay ayaw tumupad ng mga usapan. Kaya ayon kay Nikita Kapoor sa kanyang balita kanina ay naka-score daw ang Iran dahil humingi ang Iran ng 3 billion lang muna daw. Humingi ang Iran para daw sa itong iayuda sa kanilang mamamayan dahil nga sa distraction na ginawa ng pagbubomba ng Amerika. Hindi natin sure kung totoo na nagbigay ang Amerika, pero sabi ni Nikita Kapoor ay nakakuha nga. At doon nakipag-shake hands ang Iran sa US dahil aprobado yung $3 billion. $3 billion, malaki na rin yun, mga kababayan, kasi dolyar eh. Ang Iranian reals ngayon ay 1.4 million ang isang real. Bali ang 1 peso sa Iran ay equivalent na yan ng 1.4 million. Make that ang $1 sa Iran ay equivalent na ng 1.4 million reals. So kung sa Pilipinas pa yan, isang piso sa Pilipinas, equivalent na ng 1.4 million pesos. So yan yung pagbagsak talaga ng halaga ng ekonomiya, halaga ng pera ng Iran dahil sa giyera sa US. Kaya talong-talo talaga sila. Hindi magkakabangon kasi ang baba ng yung pera nila ay hindi na eh. Hindi ka na makakabili ng pera nila. Bibili ka lang ng itlog, ay isang bandol na ng pera yung dadalhin mo. Grabe. Kaya meron tayong video rito atin pakinggan, courtesy ng Daily Jagran with Nikita Kapoor. Two men sit in separate rooms. In one, an American envoy. In the other, an Iranian negotiator. They will not look each other in the eye. They will not shake hands. They will not even sit at the same table. And yet, somewhere between those two rooms, $3 billion just exchanged hands. Welcome to Diplomacy 2026 style, where peace is negotiated through a wall, where Qatar plays postman between Washington and Tehran, and where a ceasefire is held together not by trust but by the fear of what happens if it breaks again. Ayan, so narinig niyo mga kababayan. Hindi ito kompleto na news video ni Nikita Kapoor, pero ang kasunod nito ay sinabi ni Nikita na nakipag-shake hands na ang Amerika sa Iran at kapalit noon ay $3 billion na aprobado. Pasiuna lamang sa inihingi ng Iran na ibalik sa kanila yung frozen asset bago sila pipirma. Kaya napakatuso ng Iran eh. Kukuhain muna nila yung pera bago daw sila pipirma. Hindi ganun. Dapat pag pirma mo, pirmahan, kaliwaan na yun, di ba? Pag nakapirma ka na, bigay mo na. Hindi yung bigay mo muna, tsaka yung pirmahan ay susunod pa na buwan. Napakatuso talaga nitong Iran. So ganun pa man, $3 billion lang yun. Instead na $150 billion yata yung hinihingi ng Iran na kanilang frozen assets. Kaya sa 3 billion ay sabi ni Trump, hindi naman yan pera ng Amerika, yan ay frozen money pa rin ng Iran. Okay, meron din tayong video clip dito, hiram natin sa UNTV para lalong maintindihan natin
ang balitang ito. Welcome UNTV. Pang denuclearization ng Iran ang tatalakayin sa pagpupulong sa Doha, Qatar ayon mismo kay United States President Donald Trump. Subalit sa kanyang pahayag, tila hindi ito seryoso na may patutunguhan ang pag-uusap. Meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. Sa pahayag ni White House spokesperson Caroline Leavitt, sina Middle East envoy Steve Witkoff at ang presidential advisor na si Jared Kushner ang haharap sa pagpupulong. Just spoke with the president about it. Iran has requested a meeting this week, so Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be flying to Doha for high-level meetings this week. On the sidelines of those high-level talks will be the technical talks. Subalit naninindigan ng Iran na makikipag-usap lamang sila kung ano ang nauna nang napagkasunduan sa Memorandum of Agreement. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Iran President Masoud Pezeshkian na dapat iwasan ng Amerika ang mga pagbabanta nito kung talagang sinsero itong makipagkasundo. Sinabi rin nito na determinado silang tuparin ang kanilang commitment sa kasunduan kung susunod din ang Amerika. Hindi aniya uubra sa kanila ang mga walang basihang paratang, kundi ang kanilang desisyon ay magmumula sa maingat na pagpaplano at hindi sila kailanman natatakot sa anumang pagbabanta. Binatikos naman ni Iran political analyst at Professor Syed Mohammad Marandi ang pahayag ni Trump na Iran umano ang humiling ng nasabing pag-uusap sa Doha. Aniya, hindi ang Iran kundi si Trump mismo ang may gusto ng nasabing pag-uusap. Maingay ang US leader sa pagsasabing pumayag na ang Iran na makipagkasundo patungkol sa nuclear deposits nito at hindi ito kailanman magde-develop ng armas nuklear. Iginiit din nito na pumayag ang Iran na inspeksyonin ng International Atomic Energy Agency o IAEA ang nuclear sites ng Iran upang makasiguro. Alright, so ang kanilang pinag-usapan kanina sa meeting ay naka-focus lamang sa denuclearization. Denuclearization. Ito yung pagtanggal, pag-alis at pagtigil na ng Iran sa kanilang ambisyon ng nuclear program or nuclear enrichment. Ito yung focus. Pero ang hindi na ibalita ng UNTV ay tungkol yung sa sinabi ni Nikita Kapoor na nakahingi daw ng $3 billion ang Iran kay Donald Trump at aprobado na ito, kaya sabi ni Trump dito sa susunod na clip ay okay daw, okay ang usapan kanina. Siyempre okay kasi after daw na ibigay yung 3 billion after ma-approve ay nagipag-handshake na daw yung mga demonyo na negotiator ng Iran, nagipag-handshake na sa negotiators ng Amerika. Kaya medyo magtatawanan yun pagdating ng Iran, magtatawanan, sasabihin nila naku, nauto-uto natin si Trump. Pero ang hindi nila alam ay dahan-dahan nang nadurog ang Iran sa pangbubomba ng Amerika. Oo nga, nakapaldo-paldo ng $3 billion. Pero kapag hindi sila bumalik para sa final na pirmahan, ay bubombahin na naman sila ni Donald Trump at tuluyan ng mapulbos ang Iran na yan. Kasi mas malalaking bomba na ang ihulog ni Trump. At hindi lang yan, ang Israel ay nagbanta na kung ayaw na ni Trump magbomba sa Iran ay tatapusin ni Netanyahu ang pagbubomba sa Iran. Kasi kayang-kaya na ng Israel na mag-isa na sila na lang yung tatapos sa Iran. Kayang-kaya na dahil wala na di ba? 80% na of military assets ng Iran ay durog na ng Amerika. Kaya kayang-kaya na ng Israel na bombahin ng mag-isa ang Iran. Okay, so ito pakinggan natin ang sinabi ni Donald Trump kanina sa resulta ng peace talks. Things are going. The denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day.
The oil price is way down. We're down at 68. I see it hit 68 today. That's lower than when I started the, I guess you could call it an attack on Iran so that they never have a nuclear weapon. So the oil price is now lower. The retail prices, the gasoline is coming down rapidly. Ayan, so galing mismo sa bibig ni Donald Trump na ang gasolina ngayon ay $65 na lang per barrel. Kaya bumaba na siya, mga kababayan. Noong nakaraang buwan, mga nasa 70 mahigit. Ngayon 65 na lang. Kaya sana itong mga negosyante sa Pilipinas ng langis ay ibaba na rin nila ang presyo. Mahal pa rin ngayon dahil nasa 70 pa ang ang ating per liter ng gasolina. Kaya ito yung maganda sa mga move ni Trump dahil yung parang yung ekonomiya ng mundo ay naka-pattern lang kay Trump. Na kapag may giyera si Trump ay tataas ang gasolina at ang ginto ay tataas din ang halaga ng ginto. At kapag medyo peaceful na ang nangyayari, meron ng negotiation, peaceful na, wala ng giyera, ay bababa naman yung gasolina pati yung presyo ng mga ginto. Kaya nadali tayo tuloy nung investment natin ng ginto nung nagkagiyera kasi ang taas-taas ng ginto noon. Ngayon ay bumalik sa ang ginto sa kanyang standard na presyo. So ganun pa man, ang pinag-usapan sa nangyaring negotiation kanina, kakaibang negosasyon kasi magkaibang kwarto yung nila Sa kabilang kwarto, sa kaliwa ay ang Iran, sa kanang kwarto ay ang Amerika na negotiator at sa kalagitnaan ay dingding ang pagitan, kaya kakaibang negosasyon yon. Pero ganun pa man, nakadali ng $3 billion ang Iran dahil sa ang kukulit. Siguro naawa si Trump dahil nga daw nila sa mga nasira na infrastructures at pang-ayuda na rin daw sa mga tao sa Iran. Ewan lang natin kung saan mapunta yung pera. Okay, pag-comment sa ating comment section, mga kababayan, kung hanggang kailan ba kaya sa palagay nyo itong giyera na ito ay talagang hindi pa bumaba ng husto ang dolyar dahil nga dito sa itong oo hindi, bawi, bigay na usapan ng peace negotiation ng Iran at Amerika. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lamang at sa aking event followers. Maraming salamat sa lahat.